Ang ganda na naging adjustment ni Coach JJ Redick kanina mga idol sa laban nila sa koponan ng Chicago Bulls na kung saan isa nga yun sa naging dahilan kung bakit nila nakakuha ang panalo. Para sa mga di nakakaalam, mas nabigyan kasi ng mahabang playing time ni Coach JJ sa fourth quarter itong si Jackson Hayes kumpara kay DA. Tinapos ni Hayes ang fourth quarter na nakapaglaro ng 8 minutes habang si DA naman ay nakapaglaro lang doon ng 2 minutes. Bago natin simulan yung breakdown natin, gusto ko lang sabihin mga idol, hindi ko po hini-hate yung laruan ni DeAndre Ayton. Minsan naman maganda rin talaga yung pinapakita niya. Pero sa laban nga nila kanina kontra sa koponan ng Chicago, masasabi natin na hindi ganun kagandahan yung ipinapakita niya dito. Sa first quarter pa lang, makikita na natin kaagad dyan na madali talaga nakakascore yung Chicago sa loob ng paint laban dito kay DeAndre Ayton. So ayan mga idol, panoorin nyo mabuti. Matapos ito magbigay ng screen ni Vucevic, tignan nyo maigi mga idol, napakaluwag na ng depensa ng Lake Show sa loob ng paint. Dapat kasi andyan na si DeAndre Ayton na nag-aabang sa loob. Kumbaga andyan na siya naka-drop coverage. Pero ang problema nga lang mga idol hindi niya naintindihan na dapat haharangan niya na dito yung magiging driving lane ni Coby White. Kaya naman nung naiwan dito si Luka Doncic, hinabol niya rin to. Well, nakadikit naman si Ayton mga idol kaso nga lang nakapasok sa loob ng paint itong si Coby White. Kaya nabasag ng tuluyan yung depensa nila. Sakto pa yung pagkakat dito ni Okoro na napabayaan din ni Jake LaRavia. Hindi agad makakapag-help defense dyan si Lebron mga idol kasi pwede i-kick out ni Okoro yung bola kay Buzelis na nakapesto sa left corner. So ayan, nakapasok na sa loob ng paint itong si Okoro. Tingnan nyo maigi mga idol, andyan na rin si LBJ pero ang dapat makapigil talaga dito ay si Ayton. Kaso nga lang tingnan nyo naman yung effort na binigay niya dito. Parang hindi man lang niya gustong blockan yung tira ni Okoro. Tinayuan lang ba naman mga idol no? Pero nakataas din naman yung kamay. Not bad na rin siguro. Walang yan na yan. Sa scenario na to, hindi ko alam kung gumagamit yung Lake Show ng 3-2 zone defense pero tignan nyo maigi. Ang bilis na basag ng Bulls ng depensa nila. So yan, matapos ibigay ni Giddey yung bola dito kay Dosunmu, tignan nyo maigi mga idol na iwanan kaagad si Jake LaRavia. Pero dapat mag-help defense na rin kaagad yan itong si Ayton. Kaso nga lang mas pinili niya na mag-drop coverage. Hindi naman pwede mag-help itong si Rui kasi nakapesto sa right corner si Okoro. Si Ayton na talaga dapat ang sasalubong dito mga idol pero tignan nyo ulit kung anong mangyayari. Matapos to make off dito ni Dosunmu, tignan nyo yung binigay na effort ni DA. Diba? Napakalayo niya sa katawan ng dinidepensahan niya. Kaya ayun, nakakuha na naman yung Chicago ng easy 2 points. Pagpasok ng fourth quarter, imbis na gumanday depensa ni DA, mas lalo pa tong lumala. Kaya naman napilitan na si Coach JJ Redick na palitan siya ni Jackson Hayes. Katulad ng nga nito mga idol, panoorin nyo ulit maigi. So ayan, si Ayton nakabantayan dito ni Vucevic. Maganda rin yung ginawang play dito ng Chicago. So ayan, si Giddey mag-i-inbound ng bola mga idol tapos gagamit sila ng backdoor cut para dito kay Vucevic. So ayan, mabilis na iniwan dito mga idol ni Vucevic itong si DeAndre Ayton. Kaya ayun, nakakuha na naman to ng easy 2 points. At ang masaklap pa nga dyan, may kasama pang foul. Sa last 3 minutes and 3 seconds ng fourth quarter, Jackson Hayes turning defense into offense. So ayan mga idol, showtime talaga to para kay JH. Kung kanina nag-aabang lang talaga si DeAndre Ayton mga idol, dito kasi makikita natin na aggressive talaga sa depensa itong si Jackson Hayes. Kaya nga minsan, fall trouble din. Pero ang ganda na naging depensa niya sa play na to. Gagamit sana ang Bulls dito ng pick and pop sa pagitan ni Josh Giddey at Vucevic. Kaso nga lang sa hindi inaasang pagkakataon, napigilan to ni Jackson Hayes. So ayan mga idol, tignan nyo maigi. Ang ganda talaga ng pagkakastil ng bola ni JH dito kay Josh Giddey. At hindi lang yan, nagawa pa niya rito makagawa ng magandang highlights. Kung pagkukumparahin natin yung naging stats ng dalawa na to sa laban nila kontra Chicago, mas maganda po talaga yung naging impact ni Jackson Hayes kumpara kay DA. Sa loob ng 22 minutes na playing time, nakapagtala si DA ng 6 points, samahan pa ng 2 rebounds. Ang masaklap dyan mga idol sa depensa, hindi talaga siya napag-contribute. Si Jackson Hayes naman sa loob ng 23 minutes na playing time, umiscore to ng 8 points, samahan pa ng 4 rebounds, 1 assist, 1 steal at 2 blocks. Pero ang pinakamahalaga mga idol ay nagkaroon to ng 26 sa plus and minus habang si DeAndre Ayton ay mayroong negative 15. Diyan pa lang makikita na natin na mas better talaga yung pinakita kanina ni Jackson Hayes kumpara kay DA. Pero ganun pa man mga idol, it's all about team effort kung bakit nila nakuha yung panalo laban sa koponan ng Chicago Bulls. Ang pino-point out ko lang dito mga idol is maganda talaga yung naging coach adjustment ni JJ Redick. Kaya kudos din sa kanya. Kayo, anong masasabi niyo sa pinakitang performance ng Los Angeles Lakers kanina? Magkomento na dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming salamat sa suporta niyo mga idol. It's your boy King Jen. I'm out.